Hello at welcome sa ating channel. Ngayon nga ipag-uusapan natin ang buhay ng isa sa mga ancient weapon at ang prinsesa ng Ryugu Kingdom na si Princess Shirahoshi. So first, kung di nyo pa ako nafa-follow sa mga social media sites natin gaya ng Facebook at Twitter, i-follow nyo na ako doon. Bali ilalagay ko na lang yung mga link ng page natin sa description sa ibaba. So bago tayo mag-umpisa, alam nyo na, intro muna tayo. Slick talker since a jet. Wanna talk all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. Si Shirahoshi nga guys isang merfolk at napakalaking mermaid neto guys ha. Ang height niya nga 38 feet and 11 inches. Kung ikukumpara natin yung laki niya, kasing laki nga siya ng isang Big Mom at dalawang Luffy. Ang personality naman netong si Shirahoshi matatakotin at iyakin. Teka, bakit nga ba ganyan yung personality ni Shirahoshi? Dahil may kinalaman nga yan nung bata pa tong si Shirahoshi. Kasi kung di nyo alam ang tatay nga netong si Shirahoshi si King Neptune at ang nanay naman niya si Queen Otihime. It means si Shirahoshi nga yung prinsesa ng Ryugu Kingdom. Bata pa nga lang tong si Shirahoshi kapansin-pansin na yung laki niya. At kung di nyo rin alam may mga kapatid nga rin tong si Shirahoshi. At eto nga sila, ang layo ng mukha nila kay Shirahoshi, diba? Anyway, nung bata nga tong si Shirahoshi idol na idol niya tong nanay niyang si Otihime. Lalo na yung desire neto o yung layunin niya ng kapayapaan o equality sa pagitan ng mga tao at ng mga fishmen. In fact, one time pa nga may na-stranded sa kanilang isang world novel na gustong patayin ng mga fishmen. At dahil nga sa layunin ni Otihime, pinrotektahan niya tong world novel na to. At yung kabaitan nga na yon, nagbunga pa nga ng kamalian. Dahil nga sa time na yon, ginawa pa siyang hostage ng world novel na gusto niyang protektahan. At sa moment nga na to, una nating matutuklasan yung abilidad ng kakayanan ni Shirahoshi. Dahil sa mga hindi nakakaalam ulit, isa nga si Shirahoshi sa tatlong ancient weapons sa One Piece. To be specific, siya nga yung Poseidon. Bali nung time nga ng pang-hostage sa nanay niyang si Otihime, umiyak nga itong si Shirahoshi. At ang hindi nga alam ng mga fishman sa time na yon, na-activate na pala ni Shirahoshi yung kapangyarihan niya na matawag yung mga Sea Kings. So to cut the long story short, naging safe na nga yung nanay ni Shirahoshi at hinatid pa nga niya sa Red Line yung world novel na nang hostage sa kanya. In fact, may dala pa nga siyang letter pagbalik niya na magpapatibay sa pagsasama ng mga fishman at ng mga tao. Kaso yung saya nga na yan panandalian lang dahil isang araw nga inassassinate itong si Otihime. At guess what kung sino ang gumawa nito? Yes, si Hody Jones nga. At sa time nga ng pagpanaw ni Otihime, walang ibang nagawa si Shirahoshi kundi umiyak lang. Umiyak nga lang siya ng umiyak hanggang sa gumawa nga ng paraan yung mga kapatid niya para tumigil na sa pag-iyak itong si Shirahoshi. Dahil syempre sa takot na rin na baka dumating yung mga Sea Kings na naman na hindi naman nangyari. Anyway, during nga sa time na to, inalaman rin ni Shirahoshi kung sino nga ba yung pumatay sa nanay niya. Dahil nakita nga ni Megalo na isang shark yung lahat ng pangyayari at sinabi niya ito kay Shirahoshi. Pero syempre dahil sa kagustuhan ng nanay niya nang wala ng gulo at kapayapaan nga lang, tinago nga ni Shirahoshi yung impormasyon na nalalaman niya hanggang sa lumaki siya. Pero bago nga tayo mapunta dyan sa paglaki ni Shirahoshi na literal, during nga sa time na to na 6 years old pa lang si Shirahoshi, balak nga siyang pakasalan ni Vanderdecken IX. So bakit nga ba siya balak pakasalan neto? Bata pa si Shirahoshi, 'di ba? Dahil nga yan sa nakita ni Vanderdecken yung kakayanan ni Shirahoshi nung time na tinawag niya yung mga Sea Kings. At dahil obsessed nga yung mga ninuno netong si Vanderdecken IX sa ancient weapon na Poseidon, na-obsess na nga rin siya kay Shirahoshi. Kaya niya to gustong pakasalan. At syempre dahil bawal pa nga at bata pa si Shirahoshi, minarkahan na nga lang niya tong si Shirahoshi gamit yung Devil Fruit power niya na Mark Fruit. Pero syempre hindi para patayin kundi para bigyan ng mga love letters at kung ano-ano pang kabaduyan. At syempre dahil sa takot nga ni King Neptune para sa kaligtasan ni Shirahoshi, kinulong nga neto si Shirahoshi sa Hard Shell Tower ng 10 taon until nag 16 years old na nga si Shirahoshi at dito niya na makikilala yung ating bida na si Monkey D. Luffy. Though hindi nga gaanong naging maganda yung pagkikita nila nung una dahil sa kilala naman natin tong si Luffy na makulit at parang tatanga-tanga.
So syempre dahil nga sa 10 taon nakulong si Shirahoshi, wala siyang kaalam-alam kung ano nang meron sa labas ng kingdom nila. At dito nga tinanong niya si Luffy ng patungkol sa labas ng kung ano-ano nga bang meron na dito. At agad naman silang nagkasundo. So dito na nga yung unang pagkakataon na lumabas ng kwarto si Shirahoshi pagtapos ng ilang taong pagkakakulong niya. At si Luffy nga yung nagsilbing bodyguard niya sa pagpunta niya sa libingan ng nanay niya. Kaso nagkaroon nga ng hindi magandang pangyayari na kinasangkutan ng bagong Fishman Pirates na pinangungunahan ni Hody Jones. At dito nagkaroon nga ng laban yung magkabilang panig. At sa kabilang banda naman ginamit ni Vanderdecken the Ninth yung Devil Fruit ability niya para nga i-point itong Noah papunta kay Shirahoshi at sirain itong Fishman Island. Kaso dahil sa naisip nga ni Hody Jones na wala nang silbi para sa kanya itong si Vanderdecken, inatake niya nga ito at nagresulta nga yan sa pagkawala ng kontrol ni Vanderdecken sa Noah. At nung tatamaan na nga ng Noah yung Fishman Island, dito muli na namang ginamit ni Shirahoshi yung kapangyarihan niya na tawagin ang mga Sea Kings. At to cut the long story short, pagtapos nga ng mga labanang naganap, nangako nga sa isa't isa itong sila Luffy at Shirahoshi. Nangako nga si Shirahoshi kay Luffy na hindi na daw siya magiging iyakin at magiging mas malakas na daw siya once na muli silang magkita. At si Luffy naman nangako kay Shirahoshi na sa susunod daw nilang pagkikita iaakyat niya nga daw si Shirahoshi sa lupa. At syempre dahil sa nasaksihan nga yun ng buong Straw Hat Pirates, nangako na rin sila kay Shirahoshi maliban sa 2 KJ. Anyway, ang susunod na appearance na nga ni Shirahoshi yung pagpunta nila ng tatay niyang si King Neptune sa Merejoa para nga umattend ng reverie. At dito naging escort nga nila yung lolo ni Luffy na si Monkey D. Garp. At sa pag-akyat nga ni Shirahoshi sa Merejoa, dito nakilala niya nga yung 2 pang prinsesa na malalapit kay Luffy na sila Princess Vivi ng Alabasta at Princess Rebecca ng Dressrosa. Kaso hindi nga puro saya yung mararanasan ni Shirahoshi sa pag-akyat niya sa lupa. Dahil yung isang tokmol nga na world novel na uhugin na si Saint Charlos na sinapak ni Luffy, gustong kidnapin itong si Shirahoshi at gawin niyang alila. At syempre dahil sa isa nga siyang world novel, halos wala ngang magawa yung mga nakapaligid sa kanya kundi titigan lang siya. Until dumating nga yung isa pang world novel na si Saint Mosgard. Kung maaalala nyo, siya nga yung niligtas ng nanay ni Shirahoshi sa Fishman Island. Bali parang utang na loob yung gagawing pagligtas ni Saint Mosgard kay Shirahoshi. At dito pinigilan niya nga yung ginagawang pambubuli ni Saint Charlos. At nagsorry pa nga siya kay Shirahoshi sa ginawa ni Saint Charlos. At sinabi niyang gagawin niya nga daw ang lahat para lang maging ligtas si Shirahoshi sa gaganaping reverie. At huli na nga nating nakita si Shirahoshi during chapter 956 na, kung saan nalaman nga nating tapos na yung reverie. At dito sinabi nga ni Garp kay King Neptune at kay Shirahoshi na may nangyari daw pagtapos ng reverie. At may kinalaman daw ito sa Alabasta Kingdom. Meaning may kinalaman ito kay Vivi. At dito nakita nga nating alalang-alala si Shirahoshi kay Princess Vivi. At yan na nga yung buod ng buhay ni Shirahoshi. Bali ngayon theory naman tayo. Maraming ang naglabasan na theory na yung Noah nga daw gagawing sasakyan ng mga fishmen at merfolk para makaakyat sila ng lupa. Wait, what? Parang hindi siya nagme-make sense, di ba? Kasi alam naman natin kaya ng mga fishman mag-isa na umakyat sa lupa kung gugustuhin nila, di ba? So tingin ko hindi yan ang purpose ng Noah. Alam naman natin na kinuha ni Oda yung inspiration ng Noah sa isang kwento sa Bible na Noah's Ark, kung saan si Noah nga ginamit niya yung pagkalaki-laking ark na to para mailigtas ang iba't ibang hayop para sa paparating na malaking pagbaha. So ang point ko dito, pwedeng ganito rin ang mangyayari sa mga huling episodes ng One Piece. Kasi alam nyo naman yung haka-haka, diba? Na para nga daw lumabas yung All Blue, kailangang masira yung Red Line. Oo nga naman may point kasi magiging iisa na lang yung dagat pag nasira na yung Red Line. Pero what if yung main purpose pala ng Noah para maisakay neto yung iba't ibang may Devil Fruit abilities? Kasi we all know na hindi naman nakayang lumangoy ng mga may Devil Fruit, diba? So it makes sense yan para sa akin. Tingin ko sa mga huling episodes ng One Piece masisira talaga tong Red Line. At pag nangyari na yon sigurado may malakihang pagbaha na mangyayari. Ngayon, itong mga susunod ko namang sasabihin, pawang mga speculation lamang. Sa time nga na nakapunta na ng Laugh Tale yung Roger Pirates, sinabi nga ni Goldie Roger na hindi pa nga daw tama yung oras ng pagpunta nila ng Laugh Tale.
Dahil nga yan sa isang rason. At yun nga yung hindi pa buhay si Shirahoshi sa time na nakapunta sila Roger ng Laugh Tale. So it makes sense nga naman, di ba? Kasi bakit gagawa ng aksyon si Roger kung maraming mamamatay? Kasi ang idea dito, pwedeng kaya na sirain ni Roger yung Red Line that time. Pero dahil nga sa hindi pa buhay si Shirahoshi or si Poseidon that time, naisip niya na maraming mamamatay dahil wala nga namang mag-aakyat ng Noah sa itaas na sasagip sa milyong-milyong tao sa lupa pag nangyari na yung malakihang pagbaha. At tingin ko, kaya galit na galit rin si Shanks kay Luffy nung nakakain ito ng Devil Fruit. Syempre naisip niya na baka mamatay ito once na masira na yung Red Line at hindi niya na ma-fulfill yung gustong gawin ng dating captain niya na si Goldie Roger. And that's it. Yan ang theory natin about sa Noah at sa buhay ni Shirahoshi. So kung sakaling nagustuhan nyo tong video na to, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like mo para sa ating channel. At syempre, huwag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!